Itinayo ang palasyo na tinawag na ang Tower of London ng ika-1067. Ang lugar ding ito ay ang naging piping saksi sa mga pangyayari na sa mismo mga pader nito ay naganap, mula sa pagkasawi sa pag-ibig hanggang sa pagkawala ng mga buhay. Kung makapagsasalita lamang ang lumang ekstrukturang ito, ay malamang na malupit ang mga kwento na dito ay maririnig. Sino-sino nga ba ang multo na sinasabing palagi ang nakikita sa lumang gusali na ang Tower of London? Kaya naman mga katinagalog, samahan po ninyo ako at sama-sama nating kilalanin ang 13 multo sa Torre ng London. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para hindi mahuli sa mga videong araw-araw ay ipinupost ni Tinagalog. Ang Tower of London ay palasyo na inilaan upang tirahan ng mga dugong bughaw na pinuno ng kanilang bansa. Ngunit sa loob ng napakahabang panahon, bukod sa ito ay ang palasyo ng hari at reyna, ito rin naman ay nagsilbi bilang ang kulungan ng marami sa kanila. Ang multo ni Anne Boleyn, ang babaeng ipinalit ng salawahang hari na si King Henry VIII sa reynang si Catherine of Aragon. Ito ay walang iba kung hindi si Anne Boleyn. Nagawan man ito na maagaw ang puso ng hari. Ito naman ay hindi rin nagtagal. Si Anne Boleyn ay ang unang asawa ni King Henry VIII na kanyang ipinapaslang sa pamamagitan ng bitay. Ikinulong muna si Anne sa tore. Bago ito naman ay pinatawan ng parusa. Makikita ang kanyang di umano ay multo, hindi lamang sa tore. Siya ay namamataan din sa St. Peter ad Vincula at kung saan siya ay inilibing. Nakikita rin ito na pagala-gala sa korehidor ng tore. Nalaman nila na ito ay si Anne dahil sa paggala nito ay palagiang ito ay walang ulo. Si King Henry VI. Kung isa sa mga fan ng palabas ng Game of Thrones ay malamang may idea na kayo sa kinahinatnan ng dapat ay haring ito. Si King Henry VI ay ang dapat na tagapagmana ng trono ng kaharian ng Inglaterra at maging ang trono ng France. Ngunit bago pa man ito ay makoronahan ay ipinakulong ito ng lahi ng mga York. Ito ay ang tinagurian na andigmaan ng mga Rosas. Hindi naglaon ay kinuha naman ni Edward IV ang trono. Ito ay ng taong 1471. Samantalang ang kaawa-awang si Henry ay pinaslang gamit ang patalim. Ito ay habang siya ay nagdarasal sa tore ng Wakefield. Kaya naman isa ang multo ng dapat ay hari sa palagiang nakikita sa tore. Siya ay madalas na namamataan sa huling pagkampana ng tunog ng orasan tuwing ika-12 ng madaling araw. Ang multo ni Lady Jane Grey. Isa pa sa biktima ng trono at kapangyarihan ay ang babaeng si Lady Jane Grey. Nakilala ito dahil sa kanyang pamumuno ay umabot lamang ng 10 araw. Bago ito naman ay inalis sa pwesto ni Queen Mary of Scots o ang tinagurian na ang Bloody Mary. Si Lady Jane Grey at ang kanyang asawa na si Lord Guilford Dudley ay sinintensyahan ng kamatayan ng reyna dahil ang pananalig nila ay iba sa pananalig nito at ang kanyang bagong asawa na si King Philip ng Espanya. Makikita ang multo ni Lady Jane Grey na paikot-ikot sa tore at sa paligid nito. Magpasa hanggang ngayon ay tila ba hindi pa rin matahimik ang kaluluwa ng panandaliang reyna. Lord Guilford Dudley, ang asawa ni Lady Jane Grey, ay makikita naman na paikot-ikot din sa tore ng Beauchamp. Sa parteng ito ng tore ay may selda. Dito palagi ang ito ay nakikita at naririnig na tumatangis lalo na sa kabilugan ng buwan. Si Lord Guilford din umano ang responsable sa ukit sa pader na nakalagay ay pangalang Jane. Margaret Pole, ang kontesa ng Salisbury. Ang kontesa ay ang itinuring na ang biktima ng pinakabrutal at pinaka nakapanlulumong hatol na sa kasaysayan
kasaysayan. Ayon sa kasaysayan, matapos ng ito ay ibaba mula sa pagkakakulong sa Torre upang ipatupad ang sentensya sa kanya na alisin ang ulo nito, ay tumanggi ito na lumuhod. Sinabi din umano nito sa nagpaparusa sa kanya na hindi sa mga traidor ako ay luluhod. Nang iangat ang sandata upang isakatuparan ang hatol sa kontesa, ito ay tumakbo. Siya namang hinabol ito ng mga nagpapatupad ng kanyang parusa, sabay wasiwas ng kanilang mga sandata. Makailang beses na ang kontesa ay tinamaan hanggang sa ito ay pumanaw sa dami ng sugat nitong natamo. Sa Torreng Verde, maririnig ang palahaw ng kontesa. Napakadami ding mga turista ang nagugulantang nang biglaan na lamang nilang makikita ang aparisyon ng habulan sa lugar kung saan ito ay pumanaw. Ang babaeng nakaputi. Walang nakaalam at nakakikilala sa babaeng nakaputi na palagi ang nakikita na nagmumulto sa puting tore. Ayon sa mga saksi na palagi ang naaamoy nila ang amoy ng pabango bago ang aparisyon ng babaeng nakaputi ay kanilang nakikita sa tore. Ayon sa mga bisita na nakasaksi na sa tapang ng amoy ng pabango ng sinasabing white lady ay nasusuka pa ang ilan sa kanila. Isa pa sa trip na gawin ng babaeng nakaputi ay ang mga labit ng tao sa balikat, at sa paglingon naman nila tanging ang puting usok na lamang ang kanilang nakikita. Ang mga prinsipeng si Edward V at Richard na Duke of York. Ang dalawang walang kalaban-labang prinsipe na ito ay ikinulong ng kanilang tiyuhin na si Richard na duke naman ng Gloucester, o mas kilala rin naman sa katawagan na Richard III. Ang kanyang plano ay nagtagumpay at kanyang naisakatuparan ang maitim na balak sa dalawang walang kamuang-muang na mga batang prinsipe. Ito ay sa kadahilanan na may mga bungo na natagpuan sa ilalim ng hagdan ng ika-1674. Ito ay sakto sa edad ng mga batang mga prinsipe. Ang labi ng dalawang prinsipe ay ibinigay sa Westminster Abbey upang bigyan ng libing na nararapat para sa mga dugong bughaw. Ngunit tila ba hindi pa natatahimik ang kaluluwa ng magkapatid dahil ang kanilang mga aparisyon ay palagian pa ring nakikita sa puting tore. Sila ay nakapantulog. Nakikita rin ang kanilang mga aparisyon na magkahawak ng kamay habang naghahagik-hikan at naglalaro sa lugar kung saan ang kanilang mga buto ay natagpuan. Sir Walter Raleigh. Ang ginoong si Sir Walter ay 2 beses na ikinulong sa tore. Ang unang pagkakataon ay nang ito ay lihim na magpakasal na labag sa kanilang batas, at ang ikalawang beses naman ay sa tangkang pagtatraidor sa kaharian. Nang maisakatuparan na ang hatol sa kanya ay kaagad na nakita ang kanyang aparisyon sa tore. Nakikita rin ang multo nito na palakad-lakad sa pasilyo. Sa dalas ng pagpapakita ng aparisyon nito sa pasilyo, ito na ngayon ay tinawag na ang Raleigh Walk, o kung sa Katagalugan ay ang pasilyo ni Raleigh. Ang Grey Lady. Isa pa sa hindi makilalang multo na palagi ang nakikitang paikot-ikot sa tore ay ang aparisyon ng babaeng tinatawag na si Grey Lady. Ang multo nito ay palagi ang nagpapakita lamang sa mga bisitang mga kababaihan. Ito naman ay makikitang walang mata, walang bibig, at tila ba itim lamang ang mukha. Si Arabella Stewart. Nang ang haring si King James I ay hindi pumayag na pakasalan nitong si Arabella ang iniibig nitong si William Seymour, na siya namang pamangkin ni Lady Jane Grey, sa kadahilanan na ang kasal sa tingin ng haring si James ay insulto at banta sa hawak niyang trono. Ngunit ito ay itinuloy pa rin naman ng dalaga. Sa pangyayaring ito, siya ay pinakulong sa tore. Doon siya ay nanatili hanggang sa ito daw ay nasawi. 2 kwento ang lumutang sa dahilan ng kanyang pagpanaw. Ang una ay kusa umano itong huminto sa pagkain. Ang ikalawa naman ay ito di umano ay sinadyang paslangin. Kung alin sa 2 kwento ang totoo ay walang tiyak na nakaalam. Ang malinaw lamang sa mga nakasasaksi ay ang aparisyon nito na palagi ang nakikitang paikot-ikot sa pinagmumultuhang tore. Si Guy Fawkes.
Nakulong dahil sa salang pagtatangkang pasabugin ang palasyong Westminster ng ika-17 siglo. Gamit niya ang pulbura. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi nagtagumpay ang plano at itong si Guy ay ipinakulong sa tore. Ayon sa mga bantay at mga bisita ay naririnig nila ang sigaw ni Fox at maging ang pag-iyak nito sa council chamber sa puting tore. Ito di umano ang huling tangis nito bago ito ay inilabas sa kanyang pinagkukulungan tore upang isakatuparan ang hatol sa kanya. Ang nakalulunod na puwersa. Hindi na nga mabilang kung ilang beses na ang mga bisita sa kwarto kung saan makikita naman ang baluti ng haring si King Henry VIII ay may puwersa na tila ba bigla na lamang silang sinasakal. At sa oras na lumabas naman sila sa kwarto ay bigla na rin lamang itong mawawala. Ayon mismo sa mga gwardiya ng tore na ilang mga nagbabantay o mga gwardiya na ang sinakal ng hindi nakikitang puwersa. Ito ay sa tuwing sila ay papasok sa loob ng nakakatakot na silid sa tore. Ang oso. Hindi lamang aparisyon ng tao ang tila ba nakikita at naririnig na nagpaparamdam sa makasaysayan ngunit pinagmumultuhang tore ng London. Ilan sa mga inireport ay ang tunog ng hayop na siya ring umaalingaw-ngaw sa loob ng nasabing lumang gusali. Ilan sa mga narinig na mga gwardya at bisita ay ang mga unggoy, leon at maging mga kabayo. Isa pa sa pinakakakaibang pangyayaring naitalang naganap ay nang isa sa gwardya ay atakihin ng isang oso. Nakakuha naman ang gwardya ng bayoneta at paulit-ulit na tinusok di umano ang oso na sa kanya ay umaatake. Ngunit ito ay hindi tumigil sa pag-asunto sa kanya. Sa pangyayaring ito ay tila ba nagtaka na ang gwardya dahil tila ba hindi nasasaktan ng oso ng talim na kanyang hawak na bayoneta. At tila ba tumatagos lang ito sa nakakatakot at malaki nitong katawan. Nang ito ay makita ng mga kanyang kasamahan ay pinilit nila itong awatin. Ngunit paulit-ulit nitong sinasabi na ang oso nga ay umaatake. Napilitan ng mga kasamahan ng gwardya na ito ay dalhin sa kanilang silid upang dapat ito ay makapagpahinga. Ngunit matapos lamang ang 2 araw, ito naman ay binawian din ng buhay. Nang ang toring ito ay itayo, ito ay naging simbolo ng panggigipit ng mga bagong namumuno sa London. Ginamit ito bilang preso o kulungan simula ng ika-1100 hanggang sa ika-1952. Hindi man ito dapat ang totoong gamit ng tore, ngunit doon pa rin naman ay naganap ang malupit at masalimuot na nakaraan na ngayon ay atin na ngang tinatawag na kasaysayan. Mga katinagalog, sa inyong tingin, nanaisin niyo po bang bisitahin ang sikat na Tower of London? Kung oo ay hindi, isulat lamang sa comment section sa ilalim at akin naman po itong babasahin. At yan ang kwento at pinagdaanan ng 13 multo sa Tore ng London. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang nakakatakot ngunit makabuluhang talakayan ng kasaysayan.